Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Martes, mamunog nga ulan nagbubo sa pila ka lugar sa syudad kag probinsya sang Iloilo kagabi tubtob kaina sang kaagahon. Pila ka lugar sa Iloilo City kag province ginbaha tuga sa mamunog nga ulan kagabi. Masobra 120,000 pesos nga kwarta sa bag sang tagiya sa balaligyan sang itlog sa Pototan, Iloilo gintaban sang kawatan. 25 anyos nga babae ginapatian na patay bangos sa rabies matapos makagat sang ido sa Kabangkalan City. 40 pesos per cubic meter nga presyo sang tubig sang bag-o nga nagaproponer nga bulk water supplier sa Iloilo City mahal sunod sa MPIW. Kag-atleta halin sa Antique na break ang palarong pambasa record sa discus throw secondary boys. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, 8 ka barangay sa Haro sa Iloilo City kag 6 ka barangay sa Banwas ang Leganes ginbaha bango sa mamunog nga pag-ulan kagabi tubtob kaina sang kaagahon. Si John Sala nakatutok. No choice ang estudyante nga si Godwin kundi maglusow na lang sa tubig baha sa ilang subdivision diri sa barangay Tagbak, Haro. Ano abi kay tanan nga pwede siniagyan, ginbahaan. Nakogid nga sir perwisyo kay hindi kami nikaagit kay choice malusong ito. Alas 6 kagabi nagsugod ng pagbuubo sa mamunog nga ulan sa bahid sang distrito sang Haro kag sa Banwas ang Leganes. Ang resulta, baha subong aga. Sa datos ang Iloilo City RRMO, 8 ka mga barangay ang ginbahaan sa Iloilo City. Ginagwanta sa karon sa mga residente diri sa barangay Tagbak, Haro ang lampas tuhod nga baha. Suno sa CDRRMO, ang isa sa mga rason sini ang ongoing construction sa Buntatala Creek. Pinapadako, pinapadalom. So maybe may mga tampok o may mga ginautrap. That's why nga hindi mga flow dali ang tubig. Sa Zone 5, barangay Tagbak ang iban nga residente nagakabalakan sa pagsaka sang tubig rason nga nag-evacuate. Si Paul kagang asawa sini nga nagabusong, temporaryo nga magatinir sa pension house. Gitugran ko. So ano desisyon mo, sir? Noy, sa ilo na lang ko. Evacuate lang na sa magupa ang tubig. Ang sitwasyon sa Buntatala Creek ang gilayon man nga ginhimuan sang paagi nga masulbar. Mayo kay nakabot ng bako, ginhukas na tong temporary na kwanti mayo na subong buslog sa tubig. Tibase hindi mapunan, mahubas man eh. Mahinay man ang dalagan sa mga salakyan sa tubang sang Leganes Central Elementary School kag sa barangay Kagamutan Norte sa Banwas ang Leganes bangod sa pagbaha sa dalan. Sa datos sang MDRRMO Leganes, 6 ka mga barangay ang nakarecord sang pagbaha, pang amat-amat naman nga nagasubside. Sino sa Pag-asa Iloilo, Easterlies kag ITCC ang nagdala sang ulan sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Naglabot naman sa 125 mm ang accumulated rainfall sa bilog nga 24 oras suno sa Pag-asa. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Balaligyan sang itlog sa Banwas sang Pototan ginkawatan. Masobra 120,000 pesos nga kwarta sa bag sang tagiya na taban. Si John Sala nakatutok. Daw hindi sa gihapon makapati ang tag-iya sang balaligyan sang itlog sa Old Market sa Banwas ang Pototan, Iloilo nga nasa lisihan ni kahapon sang aga. Nagalalain si Nanay Norma sang nahibaluan nga ginkuha na gali sang nagpakuno-kuno customer ang iyang bag nga may unod nga 122,000 pesos. Suno sa biktima nagbakal sang 8 ka tray sang itlog ang sospek. Sang ginasikaso na nilang ginbakal sini, kasubong nga ginadistract sini ang biktima kag ang iya staff tubtob nga nadulang ila atensyon sa iya bag. Ay, kung maaso ba si kinulakwit ng galitong bag ko. Sa orihe, naghambal ko na ma'am, ay galit kwarta, nag-a-order itlog. Pero nakita ko, gamo do ka tao. Magluwas sa kwarta, may sulod pagid yung mga dokumento kag mga ID ang bag. Suno sa biktima labing una nga tion nga nagbakal sa ilang sospek. Wala sang CCTV camera sa lugar gani mabudlay para sa ilang nga matubod ang sospek. Pag tabo sa incident, basta subong ga-follow up kami. Pero may nakuha na kami nga plate number for verification na lang din natin kung sino tagiyan eh. Samtang may person of interest naman ang Oton Police sa lalaki nga nagpang-hold up sa bugasan sa Barangay Poblasyon South Oton sang Sabado sang hapon. Ang aton person of interest, ano ni siya,
engagement ini siya sa mga illegal gambling activities kag daw na ano bala sa utang, nalubong sa utang. Kag upon verification, wala na to siya sa iyang ginatiniran. Ginmando na sa Iloilo Police Provincial Office sa mga Chief of Police sa banwasang Pototan kag Uton nga mas padasigon pang investigasyon agud masulbar ang mga kaso. Ang kapulisan sa iban pagid nga mga kabanwahanan ginapa-alerto man. Ang aton sini nga mga natungdan nga mga police units, no? Sa bilog sini nga probinsya sang Iloilo, ginapasangkad na ang aton sini nga police visibility, amo man ang aton sini nga mga monitoring. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maramo nga salamat, Jers. 25 anyos na Iloy sa Kabangkalan City nga nakagat sang ido. Ginasuspetsahan nga napatay bangon sa rabies. Contact tracing nagapaday. Yaring balita nga itong gintutukan. Nakagapo sa kama sang ospital. Kalalupang doon, nga dugay-dugay nga ginagiho sang sining nga babaeng iya mga kamot, tiil, ulo, kag bibig. Naka-video pa ini samtang nagakaon kag nag-inom sa tubig pinagi sa pagpatulo sa bibig gamit ang straw. Ang babae sa video, amo, ang 25 anyos sa si Nicole Hinovio. Ang Iloy ni Nicole nga nagatinira sa Muntinlupa City, amo, ang isa sa una niyang gintawgan matapos maglain ng ipamatsyag sang Sabado. Ang sabi niya sa akin, Mama, masama po pakiramdam ko. Mamamatay na po ako. Sabi niya, Mama, tawagan mo si Toto, sunduin ako papuntang ospital. Diri na, nakasugi ng pasyente, gagin kagat inisang ido sa Marso sang namyesa sa iya abyan sa Kabangkalan City. Ginayon man nga napatay ido nga nagkagat sa iya. Ang amo nga nabatsyagan ni Nicole, sintomas sa galit sang rabies. Magpalapitan sa tubig, gapalak sa kulbaan sa, tapos kung mahanginan sa, gapalak man sa kulbaan man sa. Kag ma-wild sa ati, kamotong gigta na lang. Initial investigation done by our coordinator was through the information from this coordinator of CLMRH. May ara sa case nga napatay sa ilaw, which is rabies. Suno kay James, nga mong nag-asikaso kay Nicole sang gin-admit ini sa Corazon Locsin, Montelibano, Memorial Regional Hospital sa Bacolod City. Wala, nagpabakuna si Nicole. Domingo sang hapon, ginbawian na inisang kabuhi, kagilayon nga ginpalubong. Nabilin sini ang 5 katuig niya nga bata. Gilayon ini nga ginpalubong, bagay nga hindi mabaton, sang pila sini ka mga himata nga madugay naman siya, wala nakita bangod sa Bacolod City na nagatiner. Kamang kutuno siya, di kamusta ka da? Okay lang ko nila. Nagsuka ko rin siya, ining daw dalag bala, daw mabuang. Ginmandoan na sa PHO ang LGU kung magpatigayon sa contact tracing. And also for the contact tracing, Okay. kung sino pa to yung nakagat or whatsoever na exposed. Nagpaturok na sa anti-rabies vaccine ang manghod ni Nicole nga mong nagasikaso sa iya sa ospital. Sa Iloilo Province, wala pa sang kaso sang rabies nga na-record subong 2025. Apang naglabot sa 16,210 ang animal bite cases sunod sa PHO sa first quarter sang tuig. Kalabaran sini sa ila nakakompleto sang doses ang rabies vaccine at 91.6%, while ang bilin wala na kompleto ang recommended nga doses. Opo General Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Metro Pacific Iloilo Water ginakabig mahal ang 40 pesos per cubic meter nga presyo sang tubig sa nagaproponer ng mga bulk water suppliers sa Iloilo City. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay Ingore, La Paz, Iloilo City. Kim? Jert, ginaabi-abi sang chairman sang Committee on Energy and Public Utilities sang Iloilo City Council ang proposal sang isa kaluyag mangin bulk water supplier apisar sang pagpamatok sang MPIW bangod sang mahal nga presyo sang igabaligya nga tubig. Ginapamalabagan sang Metro Pacific Iloilo Water ang unsolicited proposal sang Aboitiz Infra Capital Incorporated nga mangin bulk water supplier sa Iloilo City. Ini ang ginpabutyag sang kompanya sa ginhiwat nga committee hearing kahapon. Ang Aboitiz ang nagapromisa nga magasupply sang dugang nga 86 million liters per day. Bukas kuno ang MPIW sa bago nga bulk water supplier sa Iloilo City. Apang ang ginaproponer nga 40 pesos per cubic meter nga presyo sang tubig sang AIC ang mahal. Ang bulk water rate na nakukuha namin ngayon is nasa level lang ng 20 pesos, no, or lower. Yung sa Metro Iloilo bulk nasa 18 pesos lang ngayon.
Tapos yung kay Flow Water nasa high 20s. Non-starter yung 40 pesos for us. Hindi totoo yung pwede mong balansehin kasi majority of our customers are still domestic. Dugang ni Berba, wala pa sang water rights ang Aboitiz. Ipaagi pa sa public-private partnership ang pagpatukod sa water facilities ang kompanya. Sa ginpadala nga statement sa Aboitiz, ginklaro sini nga hindi middleman lang ang kompanya kundi magabulig sa pagpasanyog sa supply sang tubig sa syudad. Nahibaloan nga sa 100,000 households sa Iloilo City, yara pa lang sa 25,000 ka-household ang ginaserbisyohan sang MPIW. Ang 25,000 ka-households ang may serbisyohan kuno kung matapos na ang desalination facility sa Ingore, La Paz. Ang nabilin nga 50,000 households ang masuplayan kung matapos na ang Halaor Dam Project. Sa piyak sang pagpamalabag sang MPIW, ginaabi-abi naman sang chairman sang Energy and Public Utilities sang Iloilo City Council ang proposal sang AIC. We want to have sufficient water. So gina-welcome naton ang tanan nga naga-offer na mabulig sa aton nga may 24 hours, 7 days a week nga matubig sa aton, which Metro Pacific failed to provide. Which is better, mahal or way ka tubig? Ang pila ka konsumidor, handa naman magbayad sa mas mahal nga presyo sang tubig, basta tayo yon, kag maayo lang ang supply. Kung gantos ka malang, di mas prepared mo na lang ang mas mahal kaysa wala ka sang gamiton. Kaya ang tubig primary gid nga galamiton. Gert, suno sa pila ka konsumidor, mas maayo pagid nga magluwas sa bastante na ang gihatag supply sang tubig, mas barato pagid ang presyo sang tubig. Gert? Maraming nga salamat sa update, Kapuso Kim Salinas. Mga Kapuso, 18 anyos nga tumandok sa Antique na break ang palarong pambansa record sa discus throw secondary boys. Inspirasyon kag istorya sini baluon sa pagtutok ni Kim Salinas. Ini ang hamoy pakadto sa handom sang 18 anyos nga atleta halin sa probinsya sa Antique sa finals sang discus throw secondary boys sa palarong pambansa 2025 kagabi. Kag, hindi lang bulawan niya medalya ang nakuha ni Jos Gabriel Salcedo, kundi nakahimo pa ini sang panibago nga palaro record sa diin. Nakatigayon ni sang distansya nga 45.52 meters. Ang daan nga record nga 42.86 meters ang nakuha sang 2023. Si Josh ang isa ka first-timer sa palaro, kag hindi pa kuno maayo ang pamatsyag sang nagabot sa Ilocos Norte. Salig lang dito kay Lord nga buligan na dito ko. Give ko lang 100% ko ang best of the best ko performance kan si Lord na nag-give sa akin sa strength. All out na ako dahil tamo ng sakripisyo so ang expenses naman. Hindi lang mga handom ni Josh ang dala sa iya winning throw, kundi mga handom man sang iya amay nga isa ka anay atleta sa palaro sa shot put category. Matapos ang madinalagon nga paghaboy ni Josh, makitaan ang makatalandog nga paghakos ni sa iya amay nga iya man trainer. Adlaw-adlaw na ni mo ay kami magitaod ang pagkakapisyon na kang init. Sige, practice. Isa, may time kapos masupor na yung pagsanay naman. Kapasalamat mo ka na yung ginagawan pa naman. Sa pinakauli nga overall medal tally as of 4:12 p.m., yara sa ikatatlo nga pwesto ang rehiyon nga may 7 ka gold. Nagapanguna ang NCR nga may 16 ka gold medals. It's not unusual. Okay. Usually, ang athletics, Jakarta, mina-held most ng events, day 1, day 2, and day 3. Okay. Around 85% pa ang wala pa sini results. So, we are hopeful nga makuha na to, no? Nga malabot na to na itong siling ultimate goal, which is rank number 1. Upot Jeromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Matapos mabato ng search warrant, kagin papanaog sang Silay City RTC gilayon, nga ginsulod sa kaprisan ng balay malapit sa ginluntaran sang pagpagtiro sa barangay Mambulak, Silay City sang tinalikdan nga Mayo 12. Ang pagpangtiro ang nagresulta sa kamatayon sang duha ka biktima kag pagkasamad sang 7 ka iban pa. Sunod sa Negros Occidental Police sa plant box sa kilid sang balay na recover ang isa ka empty shell sang 45 caliber pistol. Ipaidalom ini sa ballistic examination agud makumparar sa recovery sa crime scene.
Samtang, padayon pa nga nagakuha sang statement sa mga witness kag nagapangita sang CCTV footages ang kapulisan. Iniagod matumod ang iban pa nga posible suspect sa insidente. Magluwas kay punong barangay Arnie Benedicto nga napasakaan na sang 2 counts ng murder kag 7 counts of frustrated murder. We are praying also that CCTV would also help us, our investigator, especially for the lead sa ating mga suspetsado. We are praying that along with it sa atong investigation and then carefully review all CCTV that are available in the area could also lead us the identity of the suspect. Mga kapuso, 6 kapulis sa Western Visayas ginrekomendar sa NAPOLCOM 6 ngay dismiss sa serbisyo bangon sa mga kaso administratibo. Si Zen Kilantang Sasan nakatutok. Ginrekomendara sang National Police Commission ang pagkakas sa serbisyo sa 6 ka mga pulis bangod sa mga kaso administratibo. Ang 6 ang kabahin sang 24 ka mga pulis nga ginembestigaran sang komisyon humalin sang tuig 2010 tubtub 2022. Magluwas sa mga ginapadismiss, 4 pagid ang ginapademote, 3 ang ginapasuspender sang 20 dias kag 1 ang ginapasuspender sang 1 ka bulan. Ginabsuelto naman sang komisyon ang napulo sa mga ginembestigaran. Kalabanan sa mga pulis ang ginpasakaan sang kaso nga grave misconduct kag conduct unbecoming of a police officer. Wala ginhingadlan sang NAPOLCOM 6 ang 6 ka mga pulis nga ginrekomendar nga kakason sa serbisyo bangod mahimo pa sila nga makaapela. Hindi pa siya matawag nga final na ang ini nga desisyon sa ila kay they still have the remedy to avail. No, pwede pa sila ka-file MR or appeal. Ipatawag sang NAPOLCOM 6 ang mga tagreklamo sa Biyernes agud mahatagan sang kopya sang desisyon. Suportado naman sa Police Regional Office 6 ang rekomendasyon sang NAPOLCOM, ilabi na nga nag-agi ini sa maidid nga proseso. Wala man kuno ginatolera sang PNP ang mga iligal nga buluhaton sang ilang mga miyembro. This will serve as a reminder sa aton nga mga kapulisan nga dapat tungdan gid nila sang maayo kag insakto ang ilang trabaho. It's because nga mayara kita mga layim, mayara kita rules and regulations kung sa diin kung magwa sila dira, possibly magapangatubang sila sang cases. Samtang wala pa sang implementation order angot sa desisyon sang NAPOLCOM, mahimo sa gihapon sa pagpadayon sa serbisyo ang mga pulis nga ginreklamo. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Padasig nga ginlamon sang kalayong building nga ini sa Barangay 4, Himamaylan City, Negros Occidental. Nangin pagpanghangkat ang pagresponde sa mga bombero bangod tuman kadako sang kalayo. Sunod sa BFP, 5 ka establishmento sa sulod sang building ang totally gutted. Lakip na ang 1 ka auto supply kag motor part shop. Kapihan, refilling station kag computer shops. Nagdugay sang kapin 2 ka oras ang pagbalong sang kalayo. Naglabo sa 4.4 million pesos ang danyos yagin bilin sang suno. Kina-consider namon ang electrical short circuit amo nang isa ka mga posible nga ing halinan kapangita para kami sang mga ebidensya to support our jury. Mga kapuso, nag-umpisa na ang proof of purchase promo sa GMA. Ang kapuso Big Time Panalo Season 3 upod ang mga bag-o nga nagahatag sa Big Time papremyo nga sanday Kuya Kim kag Mikey Quintos. Mga manugbakal kag sari-sari store owners ang pwede magpadala sang entries kag may chance nga magdaog sang temprano nga pamaskwa. Masobra 11 million pesos ang ipanghatag lakip na ang 7 ka 1 million pesos para sa maswerte nga bumalakal kag sari-sari store owners sa Grand Draw. Ang official sending of entries ang nagsugod sang May 3 tubtub sa July 11, 2025. Pwede maghulog sang entry sa masobra 1,000 ka-participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV kag radio stations nationwide. Maghalo sa fake news, fake Facebook accounts o kon scam texts. Magtutok lang sa GMA o kon i-follow ang GMA Promos Facebook kag TikTok pages o kon magbisita sa microsite ng GMA Promos para sa complete mechanics kag announcements. Patay ang pahinanting nga sa alias Arn, 55 anyos, nga nakaagom sang pila sa ulo. Samtang pilaso naman ang duha pa kakaupdanan sini. Sang natumba ang ilagi nasakyan nga truck sa dulugon nga bahin sa Barangay San Juan, Barotag Viejo, Iloilo. Pasado las 4:30 kahapon sang aga. Ang truck ang ginamaneho ni alias Vince. Sunod sa kapulisan, halin sa banwas ang istansya ang delivery truck nga may karga nga mga bangros kag padulong kontani sa syudad sang Iloilo. Ginapahayag nga wala nagkagatang preno sang truck gani natumba ini.
Patay sang gintiro siya ginaobrahan ang construction worker nga si Jether Larawan, 44 anyos, residente sa Barangay Hill, Montilla, Sipalay City. Sunod sa kapulisan, samtang nagatrabaho ini sa isa ka construction site sa Barangay Cartagena, pasado las 8 sang gabi sa Biyernes, Mayo 23. Nagsulod ang sospek kag gintiro ini sang 4 ka beses. Igo sa pagkatiro sa ulo ang gitunaan sa kamatayon sa biktima. May person of interest na ang kapulisan apang padayon pa nga ginaestablisar ang motibo. Pilaso ng mag-asawa nga Sanday Jimmy kag Arjen Labiago, nakipan ang ila 8 ka tuig nga bata nga babayi sang mabungguan ang ila motorsiklo sang isa pagid ka motorsiklo sa Sipalay City. Naglinapta ang mga saging nga dala sa mag-asawa sa intersection sa Barangay 2 Poblacion, Sipalay City, las 8 Domingo sang gabi, Mayo 25. Ang nakabunggo nga motorsiklo ang ginamaneho ni Trisran Pacheco, 23 anyos. Sunod sa kapulisan, nag-aregluhan na ang magtimbang nga bahin. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, ginapatambong sa Quezon City Prosecutor's Office ang pila ka opisyal sa Television and Production Exponents o Tape Incorporated kag pila ka representante sa GMA Network para sa mediation conference. Kaangot ini sa masobra 37 million peso estafa complaint nga ginpasaka sa GMA Network. Sunod sa abogado sa tape nga si Attorney Maggie Abraham Garduque, sang May 23 lang nila nabato ng sapina. Magasunod kuman kuno sila kag magatambong sa mediation conference sa May 29. Dugang pa ni Garduque, magatipon sila sa tape Board of Directors subong adlaw para istoryahan ang posibilidad sa pagtanyag sa settlement. Tinutuyo sa mediation conference nga maglunta ng kompromiso sa tunga sang magtimbang bahin. Ang reklamo nga estafa with abuse of confidence nga gipasaka sa GMA batok sa mga opisyal sang tape ang nag-ugat sa ginaligar kapaslawan sa mga respondent nga i-remit ang ila na kolekta nga advertising revenues. Kwarta nga para sa GMA Network sa idalom sang isa ka assignment agreement sang 2023. Sa biyak sa nagapadayon nga mainit nga panahon, may mga pag-ulan gihapon nga may eksperyensyan sa pinakabahin sang pungsod. Frontal System, Intertropical Convergence Zone, ug ITCZ kag easterlies gihapon ang nagapanguna nga weather systems. Base sa datos sa Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Negros Occidental. Mabasog ang ulan sa pinakalugar gani posible gihapon ang baha o kun landslide. Posible man ang pag-ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Masobra 2 milyones pesos nga balor sa suspected shabu na recover gikan sa 4 ka persona sa Kalaparan, Arevalo. Samtang malapit 4 ka kilo nga suspected marijuana na kumpiskar sa Bacolod City. Si John Sala nakatuto. Wala na nakapalagpas sa mga operatibang 2 ka lalaki kag 2 ka mga babae sige patigayon yung drug bypass operation sa Zone 11 Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City kagabi. Ginkilanang manadakpan kay alias Joe, 29 anyos ang Barangay San Vicente Haro, alias John, 29 anyos ang Barangay Bacau, Mandurriao, alias Monica, 23 anyos kag alias Jose, 23 anyos ang Barangay Rizal, Estanzuela. Nakuha halin sa mga arestado masobra 300 grams ang ginapatian shabu nga may standard drug price nga 2,074,000 pesos. Palagyo, no, after nga na-sense nilang na operatives or police officer ang ilang nakatransaction. Upon declaration ng arrest, kaya wala na sila binanaog sa lakyan, ginlock nila na higag nag-speed up. Gilagas na ton sa mga more or less 60-70 meters. Dakop man sa isa ka drug bypass operation ang ginakabig high value individual nga si alias Pesyong, residente sa Barangay San Antonio, Uton, Iloilo kahapon sa hapon. Nakuha sa iyang ginabanta 75 grams ang ginapatian siya bunga nagabalor sang 510,000 pesos. Ang area of operation niya is Uton, Iloilo kag ang mga neighboring town diri man sa 1st District. Sa Bacolod City naman, arestado sa day alias Rolin, alias French, kag alias Ryan sa ginkasang operasyon sang Bacolod City Drug Enforcement Unit sa Barangay Tangub kagabi. Nakuha sa mga sospek ang malapit 4 ka kilo sa ginasuspetsyan laya nga dahon sang marijuana nga nagabalor sang 456,000 pesos. May nakuha man ng mga suspected shabu nga nagabalor sang 68,000 pesos. Preso na mga sospek ang magapangatubang sa kasong paglapas sa Dangerous Drugs Act of 2002. Upod kay Hans Di Sherto, John Sala, One Western Visayas.
Na-monitor sa Bacolod City Veterinarian Office ang pagdamo sa mga layaw nga ido sa palibot sang reclamation area sa syudad. Sino sa CVO yara sa 80 tubtubsyen kalayaw nga ido ang yara sa lugar nga ginakangawaan nga magpangagat kag maglaptas ng higko. Aminadong LGU nga pagpanghangkat ang pagpang-rescue sa mga ido bungod sa masami ang mga ini nagapalagyo kag nagasaylo sa iba naman nga lugar. Plano nga magpatigayon sa rescue, spay, neuter, and release operation kung magabot na ang anti-rabies vaccines. Though medyo traumatized ang iba niyang mga dogs, so wala takabalo. But we're thinking already of strategies na pwede naman sila madakop, like feeding them first before na naman sila dakop. Dedikasyon kag pagtuon ng inyabi sang duha ka graduate sa mga universidad sa Iloilo nga top-notcher sa ilatag sa ka-licensure examinations. Si John Sala nakatutok. Bata pa lang tumandok sang tupungan Iloilo nga si Giselle Tagabi. Handom na sini nga sundan ang banas sang iya gidikanan nga lunsay mga manunudlo. Gani sang nagpili sang kurso sa kolehiyo, wala na ini nagpangduwa-duwa pa. Nagradua rin sa West Visayas State University nga summa cum laude kag sa bago lang natapos nga licensure examinations for teachers secondary level. Nakuha sini ang rank 5 sa rating nga 93%. Thank you, kid, to my parents and my family. I'm so lucky, so thankful. Magluwas kay Giselle. Nakuha man sa graduate sa Capi State University nga si Rosel Valvarez kag Angel Zambrano sa University of Antique si Balom Campus. Ang rank 6 sa ratings nga 92.80%. Si Jean Lynn Colipano sa Cebu Technological University ang nagpanguna sa pasinawan. Samtang, dedikasyon kag disiplina man ang naging palaagyan para makuha sa graduate sa University of the Philippines Visayas ang top 2 spot sa bago lang natapos nga Chemical Engineers Licensure Examination. Si Aaron Paul Infante ang tumandok sang Silay City. Isa sa mga hindi sinimalimtan nga hitabo sa exams ang makabig sini nga science nga naghatag sa iya sang kusog kag inspirasyon. Nakahanap kasi po ako ng science during the board exam. So yung application number ko, when I added the digits, nag-match sa verdict ko. Kaya parang good sign yun na. Nang ibabaw sa pasinawan ng graduates ng De La Salle University Manila nga si Patricia Soriano. Upod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kagibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungsod.